Maaari niyo bang isipin ang mga salitang ito? Iyon ang mga huling salitang sinabi ng aking ama sa akin bago niya ako isinabak sa isang bagyo ng Oktubre at ikinandado ang pinto sa likuran ko. Lumayas ka sa bahay ko, hindi ko kailangan ng anak na may sakit. 15 taong gulang ako noon. Wala akong jacket, wala akong telepono, wala akong pera, tanging isang backpack sa paaralan na may mga takdang aralin sa algebra sa loob at basa na ang mga sapatos ko sa ulan. 3 oras ang lumipas, tinawagan siya ng pulis. At nang marinig niya ang sinabi nila, ang mukha niya'y naging kasing puti ng multo. Ngunit sa puntong iyon, huli na ang lahat. Ako si Maria Santos. Ngayon, 28 taong gulang na ako, nakaupo sa aking apartment sa Manila, pinapanood ang ulan na dumadaloy sa bintana. May sulat sa aking lamesa sa kusina, nanginginig na sulat sa murang papel ng nursing home. Pagkatapos ng 13 taon ng katahimikan, gusto akong makita ng aking ama. Sinabi niyang malapit na siyang mamatay. Sinabi niyang nagsisisi siya. Nakakatuwa ang ulan, palagi akong binabalik nito sa gabing iyon. Oktubre 14, 2011. Naaalala ko ang pag-uwi mula sa paaralan na parang anumang ibang Martes. Balikat ko ang isang strap ng bag, puno ang isip ko ng pinag-aralan ko para sa pagsusulit sa algebra na kasisimula ko lang. Iniisip ko ang hapunan, ang mga takdang aralin, ang poster ng banda na gusto kong bilhin gamit ang pera ko sa kaarawan, mga pangkaraniwang bagay ng isang 15 na taong gulang. Hindi ko talaga alam na sa loob ng wala pang 2 oras, maglalakad ako mag-isa sa gitna ng malamig na bagyo, nagtataka kung mabubuhay pa ba ako sa gabing iyon. Sa pagpasok ko pa lang sa pintuan, alam kong may mali. Nakatayo ang aking ama sa sala na parang bulkan na malapit ng sumabog. Ang mukha niya ay kasing pula ng hilaw na karne. Nanginginig ang mga kamay niya at hawak niya ang isang buhol ng pera sa isang kamao at mga bote ng gamot na walang laman sa kabila. Si Carla, ang aking kapatid, ay nakatayo sa likuran niya. Siya'y 19, 4 na taong mas matanda sa akin, at sa mukha niya'y may ekspresyong nag-aalala, nadudurog ang puso, ang perpektong larawan ng isang mapagmahal na ate, nakakadiskubre lang ng isang kakilakilabot na bagay tungkol sa kanyang bunsong kapatid. Ngunit nakita ko ang kanyang mga mata. Nahagip ko ang maliit na kislap na hindi niya lubusang maitago. Kasiyahan. Si Tia Linda, ang ating stepmother, ay nakasilip sa pintuan ng kusina, nakapameywang, nakakagat ang mga labi, walang sinasabi. Iyon ang kanyang kahusayan. Hindi nagsasalita habang nagaganap ang masasamang bagay. Hindi man lang ako pinayagang ibaba ang bag ko. Nagsimula siyang sumigaw na parang sinunog ko ang bahay. Sinabi niyang ninakawan ko ang wallet niya sa loob ng maraming buwan. Sinabi niyang bumibili ako ng gamot, itinago sa kwarto ko. Sinabi niyang si Carla ang nakahanap ng ebidensya. Pera na nakatago sa aking drawer. Mga bote ng gamot sa aking closet. Mga text message na nagpapatunay na nakikipag-usap ako sa mga drug dealer. Sinubukan kong ipaliwanag. Sinubukan kong sabihin sa kanya na hindi ko kailanman hinawakan ang wallet niya. Hindi ko kailanman nakita ang mga gamot na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Ngunit ang mga salitay namatay sa lalamunan ko dahil napagtanto ko ang isang bagay na nakakatakot. Hindi siya nakikinig, nakagawa na siya ng desisyon. Si Carla ay gumugol ng buong araw sa paghahanda sa kanya. Pagbibigay sa kanya ng mga kasinungalingan na parang matamis na lason. Doon siya tumayo, mukhang nasasaktan, sinasabi sa kanya na sinubukan niyang tulungan ako. Sinabi niyang sinubukan niyang pigilan ako. Sinabi niyang hindi niya ito gustong sabihin sa kanya. Ngunit hindi na niya kayang panoorin ang kanyang nakababatang kapatid na sirain ang sarili. Ito ay isang obra maestra ng pag-arte, karapat-dapat sa Oscar, at nilunok ng aking ama ang bawat salita na parang banal na katotohanan. Hinawakan niya ang aking braso ng sapat na mahigpit upang mag-iwan ng pasa at hinila ako patungo sa pintuan sa harap. Ang bag ko ay naroon kung saan ko ito ibinagsak. Kinuha niya ito at ibinato sa aking dibdib nang malakas na napaatras ako. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Umuulan na ng malakas. Kumukulog sa malayo. Bumaba ang temperatura ng 15 degrees mula noong umaga. At ang aking amay tumingin sa aking mga mata
at sinabi muli ang mga salitang iyon. Lumayas ka sa bahay ko, hindi ko kailangan ng anak na may sakit. Tinulak niya ako palabas ng beranda. Sumara ang pinto. Tumunog ang trangka. At sa ganoong paraan, sa edad na 15, ako'y nawalan ng tirahan. Tumayo ako sa berandang iyon marahil 5 minuto, nanigas. Hindi dahil sa lamig, kahit na ito'y dumarating, kundi dahil sa pagkabigla. Naghihintay ako na bumukas muli ang pinto. Naghihintay na may magsabi. Ito'y isang malaking hindi pagkakaunawaan. Walang dumating. Ang aking telepono ay nasa mesa sa aking kwarto. Hindi ako pinayagang kumuha ng anumang bagay maliban sa mga hawak ko. Ang bag ko ay may mga textbook, isang kalahating kinain na granola bar, at walang anumang kapaki-pakinabang para mabuhay sa labas. Walang jacket, walang pera, walang paraan para humingi ng tulong. 2011. Mayroon pang mga payphone kahit saan, ngunit sino ang nagdadala ng mga barya? Hindi isang 15 taong gulang na gumagastos ng allowance niya sa mga poster ng banda. Mga prioridad, tama? Estudyante na may grado A, walang star sa survival skills. Kaya, nagsimula akong maglakad. Hindi ako gumawa ng malinaw na desisyon kung saan pupunta. Ang katawan ko'y gumalaw sa autopilot patungo sa tanging ligtas na lugar na alam ko. Bahay ng aking Lola Rosa, 7 milya ang layo. Nanay ng aking ina. Ang isang tao na palaging tumitingin sa akin na parang may halaga ako. Web to milya ay hindi mukhang marami kapag nagmamaneho ka. Kapag naglalakad ka sa gitna ng malamig na ulan na suot, ang mga canvas sneakers na walang jacket, maaari itong maging parang 700 milya. Ang daan ay nakalatag sa harap ko, madilim at basa dahil sa ulan. Dumaan ang mga sasakyan na bumubuga ng tubig nang hindi bumabagal. Ako'y isa lamang anino sa gilid ng kalsada, isang hugis na walang gustong tingnan nang masyadong malapitan. Pagkatapos ng unang milya, basa na ang aking mga damit hanggang sa balat ko. Pagkatapos ng ikalawang milya, hindi ko na maramdaman ang aking mga daliri. Pagkatapos ng ikatlong milya, ang aking mga ngipin ay nagkakalantaran sa lamig na akala ko'y mababasag sila. Ngunit nagpatuloy ako sa paglalakad. Ano pa ang magagawa ko? Bumalik at magmakaawa sa aking ama na paniwalaan ako. Nakagawa na siya ng desisyon. Wala na akong ibang pupuntahan kundi sa unahan. Isang sunod-sunod na numb na hakbang. Ang tungkol sa hypothermia ay hindi mo ito napapansin hanggang sa huli na. Ang iyong katawan ay nagsisimulang magsara ng paunti-unti. At ang iyong utak ay nagiging malabo at bigla ang pag-upo ng 1 minuto lang ay tila ang pinakamagandang ideya sa mundo. Pahinga lang. Para lang huminga. Nakagawa ako ng 4 na milya bago sumuko ang mga binti ko. Mayroong mailbox sa unahan. Naaalala ko ang pag-iisip na yayakapin ko lang ito saglit, huminga, tapos magpapatuloy ako. Bahay ni Lola 3 pang milya. Magagawa ko iyon, ngunit lumuhod ang aking mga tuhod bago ako makarating doon. Mabilis na dumating ang graba at pagkatapos ay lumabo ang lahat. 3 oras matapos itapon ng kanyang anak sa bagyo, tumunog ang telepono ng aking ama. Ang tinig sa kabilang linya ay malamig at propesyonal. Officer Daniels, mula sa County Police, nagkaroon ng insidente. Ang anak ninyo ay natagpuang walang malay sa Route 9, hypothermia. Siya ay dinadala sa County General Hospital. At isa pang bagay, sir, ang Child Protective Services ay naabisuhan na. May kasamahan na kaming nasa lugar. Mayroon kaming ilang tanong tungkol sa kung bakit ang isang 15 taong gulang na babae ay naglalakad mag-isa sa mapanganib na bagyo na walang jacket at walang telepono. Kailangan naming pumunta kayo sa ospital at dalhin ang anumang ebidensya na mayroon kayo. Ang mukha ng aking ama ay naging maputla na parang buto. Alam ko dahil sinabi sa akin ng mga kawani ng ospital mamaya. Sinabi nila na mukha siyang lalaking nanonood ng kanyang buong buhay na gumuho ng dahan-dahan. Si Carla ay nakatayo sa tabi niya nang matanggap niya ang tawag na iyon. At sa unang pagkakataon, ang kanyang perpektong maskara ay bahagyang natanggal, sapat lang dahil ito ang nangyari sa gabing iyon, ang bagay na nagbago ng lahat. Ang babaeng nakakita sa akin na walang malay sa gilid ng kalsada ay hindi lamang isang random na estranghero na pauwi.
Ang pangalan niya ay si Aling Gloria Hensley at siya'y nagtrabaho ng 35 taon para sa Child Protective Services. Nakita niya ang bawat uri ng pang-aabuso, bawat uri ng kapabayaan, bawat uri ng kasinungalingan na sinasabi ng mga magulang tungkol sa kanilang mga anak. Alam niya eksakto kung ano ang kanyang nakikita nang makita niya ang isang teenager na babae sa ulan na walang jacket at walang telepono at walang naghahanap sa kanya. At hindi niya ito papayagang makalusot. Akala ng aking ama ay natanggal na niya ang isang problema sa gabing iyon. Akala niya ay nililinis niya ang bahay, pinuputol ang masamang mansanas, pinoprotektahan ang kanyang pamilya mula sa isang anak na may sakit na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ngunit ang talagang ginawa niya ay nagsindi ng mitsa at wala siyang ideya kung ano ang malapit ng sumabog. Transition to the reasons behind. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan niyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung saan kayo nanonood at anong oras na dyan. Nakikita ko lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon, para maintindihan kung ano ang nangyari sa gabing iyon, para tunay na maintindihan kung bakit ginawa ni ate iyon, kailangan ko kayong ibalik kung kailan nagsimulang magkawatak-watak ang lahat. Ang aking ina, si Aling Elena, ay namatay noong 2006. Cancer. Ako'y 10 taong gulang. Si Carla ay 14. Isang araw, mayroon kaming ina na gumagawa ng tsamporado tuwing linggo ng umaga at nagteteksto ng buhok ko para sa mga litrato sa paaralan. Kinabukasan, tumayo kami sa tabi ng hospital bed, nanonood ng mga makina na bumubulong ng mas mabagal hanggang sa huminto na sila. Hindi ito nalampasan ng mabuti ng aking ama. Hindi ito pinakamagaan na paraan para sabihin. Siya'y halos gumuho sa sarili niya na parang namamatay na bituin. Pumunta sa trabaho, umuwi, umupo sa kanyang recliner, nakatingin sa wala. Maaaring nasunog ang bahay sa paligid niya at hindi ko sigurado kung mapapansin niya ito. Kaya't si Carla ang umako ng responsibilidad. Sa edad na 14, siya ang naging tagapagluto ng hapunan, pumirma ng mga permiso at sinigurado na nakakarating ako sa paaralan sa oras. Siya ang naging responsable, ang naging matanda, ang anak na maaasahan ng aking ama. At palagi niya itong pinupuri. Ano ang gagawin ko kung wala ka, Carla? Napakatanda mo na, Carla. Ikaw ang nagbubuklod sa pamilyang ito, Carla. Hindi ko akalain na kailanman tinanong niya kung paano niya hinahawakan ang pagkamatay ng aming ina. Inaasahan niya lang na siya ang bahala sa lahat. May 2 blind spot ang aking ama sa buhay. Ang kanyang panganay na anak na babae at ang kanyang minamahal na recliner. Parehong pagod, nalalanta sa mga tahi at lubos na kailangan palitan, ngunit hindi niya ito makita. Mga lalaki sa kanilang mga recliner. Sumusumpa ako, ang hindi nakikita ng sino man, ang ganap na tumatangging makita ng aking ama, ay kung ano ang nangyari noong hindi siya nakatingin. Si Carla ay hindi lang basta umako. Siya ay nagtatayo ng isang kaharian. At sa kanyang kaharian, ako ang magsasaka na kailangang manatili sa kanyang lugar. Nagsimula ito ng maliit. Mga takdang aralin na misteryosong nawala sa gabi bago ang deadline. Mga permit para sa field trip na hindi kailanman nakarating sa aking mga guro. Ang paborito kong damit ay lumiit sa paglalaba. Pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay isa pa. Oops. Siguro aksidente lang. Mga imbitasyon sa birthday party na ipinadala ko na hindi kailanman natanggap ng aking mga kaibigan. Mga mensahe mula sa mga kaklase na nawala. Isang reputasyon na binubuo ng paunti-unti nang hindi ko alam. Pupunta siya sa aking mga guro na may malungkot at nag-aalalang ekspresyon at sasabihin sa kanila na nahihirapan ako pagkatapos ng pagkamatay ng aming ina, na ako'y nagpapakita ng pag-uugali sa bahay, na dapat silang maging pasensyoso sa akin dahil napakahirap ng pinagdadaanan ko. Gumuhit siya ng larawan ng isang bata na may problema at lahat sila inaniwala dahil siya ay napakatanda, napakaresponsable, napakamaalalahanin. Sinubukan kong sabihin sa aking ama isang beses, inupo ko siya at ipinaliwanag na si Carla ay sumisira sa akin, na nagsisinungaling siya tungkol sa akin sa lahat, na mayroon talagang mali. Tiningnan niya ako na parang nawala na ako sa katinuan.
Nagseselos ka lang sa kapatid mo, sabi niya. Sinusubukan niyang tulungan ang pamilyang ito. Dapat kang magpasalamat. Pagkatapos noon, natutunan kong manahimik, manatiling maliit, manatiling tahimik, mabuhay hanggang sa makalabas ako. 2 taon pagkatapos mamatay ang aking ina, muling nag-asawa ang aking ama. Si Tia Linda ay mabait naman sa una. Ngumiti siya ng marami at gumawa ng mga casseroles at sinubukan niyang maging bahagi ng aming pamilya. Agad na tinawag siya ni Carla na nanay. Ito ay strategic. Sa tingin ko, isang paraan para patatagin ang posisyon niya bilang mabuting anak ang tapat. Hindi ko magawa. Hindi ko matatawag ang estrangherong ito na nanay gayong ang aking tunay na ina ay 2 taon pa lang nawawala. Hindi ito tungkol kay Tia Linda. Ito'y tungkol sa aking sariling puso na hindi pa handa. Ngunit ang tahimik na pagre-rebelde na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking halaga. Mula sa araw na iyon, tinrato ako ni Tia Linda na parang outsider sa sarili kong tahanan. Sila ni Carla ay bumuo ng sarili nilang maliit na club at hindi ako kasali. Nang ako'y 15 na taong gulang, malinaw na ang mga linya. Si Carla, ang ginintuang bata, ang paborito, ang hindi kailanman nagkakamali. Ako ang may problema, ang mahirap, ang anak na hindi lang talaga makapag-ayos, at nariyan ang pera. Nagtatag ang aking ina ng mga trust fund para sa aming dalawa bago siya mamatay. $45,000 bawat isa na a-access kapag 18 na kami. Hindi ito kayamanan, ngunit ito'y isang bagay, isang safety net, isang regalo mula sa isang ina na alam na hindi niya kami matutulungan sa aming pagpasok sa buhay ng mga adult. Si Carla ay naging 18 noong 2009 at agad na nakuha ang kanyang bahagi. Naubos ito sa loob ng 11 buwan. Isang makintab na sports car, mga designer clothes, mamahaling regalo para sa kanyang kasintahan na si Rico Morales, isang lalaking tuso na may malalaking ideya at ganap na walang lehitimong kita. Nang ako'y paalisin 2 taon pagkatapos, si Carla ay ganap na wala ng pera. Ang kanyang trust fund ay isang malayong alaala. At si Rico ay palaging nagsasalita tungkol sa kanyang susunod na malaking oportunidad, kanyang susunod na investment scheme, ang deal na tiyak na magpapayaman sa kanila. Ang $45,000 ko ay naroon lang, hindi magagalaw hanggang 2014 kung kailan ako magiging 18, maliban kung may mangyari sa akin muna. Tingnan nyo, ang trust fund ng aking ina ay may clause dito, isang proteksyon na marahil inakala niyang makakatulong sa amin. Kung ang sino mang anak ay ideklarang legal na incompetent o maipasok sa institusyon bago ang edad na 21, ang kanyang bahagi ay pamamahalaan ng isang court-appointed family guardian hanggang sa siya'y gumaling. Naisip ni na Carla at Rico ang ibig sabihin niyan. Kung ako'y maipasok sa institusyon para sa substance abuse, halimbawa dahil nakita ng aking ama ang mga gamot at pera at ebidensya ng drug dealing sa aking kwarto, kung gayon ay magkakaroon ng isang taong kailangang mamahala ng aking trust fund para sa akin. Isang responsable, isang mapagkakatiwalaan, isang tulad ng nag-aalalang ate na nais lang ang pinakamahusay para sa akin. Iyon ang presyong inilagay niya sa kanyang sariling kapatid. Ang linggo bago niya winasak ang buhay ko, inilunsad niya ang kanyang plano. Maliit na withdrawals ng cash mula sa account ng aking ama gamit ang ATM card niya. Alam niya ang PIN niya dahil siya ang nag-aasikaso sa lahat ng finances ng bahay. Mga walang lamang prescription bottles ni Rico na kinuha at itinabi. Isang prepaid burner phone na binili sa convenience store na nilagyan ng mga pekeng text message. Noong umaga ng Oktubre 14, habang kumakain ako ng almusal at iniisip ang aking pagsusulit sa algebra, si Carla ay pumasok sa aking kwarto at inilagay ang lahat. Pera sa drawer ko, gamot sa closet ko, isang papel na may numero ng burner phone bilang patunay ng aking contact sa drug dealer. Pagkatapos ay pumunta siya sa aming ama na may luha sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na ang kanyang bunsong anak na babae ay may isang kakilakilabot na sikreto. Naniwala siya sa bawat salita. Bakit hindi? Si Carla ay 9 na taon na naging perpektong anak, ang responsable, ang hindi kailanman nagsisinungaling. At ako 9 na taon na pinipinta bilang may problema bago ko pa man malaman na ang larawan ay umiiral.
Pagdating ko sa pintuan pagkatapos ng paaralan, ang aking paglilitis ay tapos na. Ang hatol ay guilty at ang sentensya ay pagpapatapon. Kaya ako napunta sa Route 9 sa ulan ng Oktubre. Naglalakad patungo sa bahay ng aking Lola Rosa na parang ito ang tanging ilaw na natitira sa mundo. Ngunit si Carla ay gumawa ng isang pagkakamali, isang maliit na error sa kanyang perpektong plano. Hindi niya inasahan si Gloria Hensley. Hindi ko gaanong naaalala ang tungkol sa pagkawala ng malay, basta ang pagkasugat ng graba sa aking mga palad at pagkatapos ay wala na. Parang may nagpatay ng telebisyon sa kalagitnaan ng palabas. Ang naaalala ko ay ang paggising ko. Mga ilaw na fluorescent, ang amoy ng antiseptic at industrial floor cleaner, isang magaspang na kumot sa ospital na nakabalot sa akin na parang ako iisang bagay na marupok. Isang bagay na karapat-dapat protektahan. Hindi ko naramdaman iyon sa loob ng maraming taon at mayroong isang babae na nakaupo sa tabi ng aking kama. Pilak na buhok na nakapusod ng maayos, baso sa pagbasa na nakalagay sa kanyang ilong, isang paperback novel na nakasara sa kanyang kandungan. Mukha siyang lola ng isang tao, ang uri na nagbe-bake ng cookies at palaging may tissue sa kanyang bag. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, mapagmasid, naglilista ng lahat ng kanilang nakikita. Ang pangalan niya ay si Gloria Hensley. Siya'y 68 taong gulang, nagretiro pagkatapos ng 35 taon sa Child Protective Services. Nakita niya ang bawat uri ng pang-aabuso, bawat uri ng kapabayaan, bawat uri ng kalupitan na maaaring gawin ng mga matatanda sa mga bata. At sa isang malamig na gabi ng Oktubre, habang nagmamaneho pa uwi mula sa kanyang pagpupulong sa book club, ang kanyang mga headlight ay nakakita ng isang bagay sa gilid ng kalsada. Isang teenager na babae na walang malay, basa, nag-iisa. Si Gloria ay huminto ng napakabilis kaya't sumigaw ang kanyang gulong sa semento. Mayroon siyang emergency blanket sa kanyang trunk, lumang gawi mula sa kanyang mga araw sa CPS, at binalot niya ako na parang burrito habang tinatawag ang 911. Nanatili siya sa akin hanggang dumating ang ambulansya. Sinundan niya ang ambulansya papunta sa ospital, at nang magising akong 4 na oras pagkatapos, naroon pa rin siya. Ang babaeng iyon ay maaaring nagligtas ng aking buhay. Hindi lamang dahil nakita niya ako bago natapos ng hypothermia ang ginawa ng bagyo, kundi dahil siya ang tamang tao sa tamang sandali. Iniabot niya sa akin ang isang tasa ng kape noong binuksan ko ang aking mga mata. Kape mula sa cafeteria ng ospital. Ang uri na lasang panghihinayang na niluto sa 200 degree. Ito'y masama, sabi niya. Ngunit ito'y mainit. Tumawa ako. Talagang tumawa, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, marahil mga araw, ngumiti siya pabalik. Isang mapagkaalam, malumanay ng ngiti na nagsasabing naiintindihan niya ang higit pa sa akala ko. Narito na siya, sabi niya. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ang isang 50 na taong gulang ay naglalakad mag-isa sa Route 9 sa gitna ng bagyo na walang jacket at walang telepono? Kaya, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga akusasyon, ang mga nakatanim na ebidensya, ang mga taon ng pagmamanipula ni Carla. Ikinuwento ko ang mga bagay na hindi ko kailanman ikinuwento sa sinuman dahil wala namang tunay na nakinig. Si Gloria ay nakaupo lang doon, paminsan-minsang tumatango, hindi kailanman nagpuputol, hindi kailanman nagdududa. Nang matapos ako, tahimik siya ng mahabang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, naniniwala ako sa iyo at tutulungan kita na patunayan ito. Ang 7 salitang iyon ay nagpabago sa aking buhay. Habang ako'y walang malay, nagaganap na ang mga bagay. Naalarma ang ospital dahil ang isang menor de edad ay natagpuang nasa mapanganib na sitwasyon. Sinubukan ng pulisya na kontakin ang aking susunod na kamag-anak. Ibig sabihin noon ay tawagan ang aking ama. Gusto kong makita ang kanyang mukha noong ibinigay ni Officer Daniels ang balita. Tila ganito ang nangyari. Mr. Walls, ang iyong 50 na taong gulang na anak ay natagpuang walang malay sa Route 9. Sabi niya ikaw ang nagpatapon sa kanya mula sa iyong tahanan ngayong gabi sa gitna ng bagyo. Hypothermia. Nasa County General siya. Kailangan naming pumunta kayo doon. At sir, nabisuhan na ang Child Protective Services.
May kasamahan na kaming nasa lugar. Dalhin ang anumang ebidensya na mayroon kayo. Dumating ang aking ama at si Carla sa ospital bandang 10:15 ng gabi. Gising na ako noon, nakaupo sa aking kama sa ospital, kasama si Gloria sa aking tabi. Nasa kwarto rin, isang CPS caseworker na nagngangalang Sofia Reyes at isang uniformed police officer. Hindi naman eksakto ang welcome committee na inaasahan ng aking ama. Mukha siyang nanginginig, hindi nagkasala, hindi pa, tanging naiinis at nalilito. Parang lahat ito ay malaking abala lamang. Si Carla ay nasa likuran niya, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko siyang kinakabahan. Ang ngiti niyang may pagmamataas noong umalis ako ay wala na. Inaasahan nilang makakita ng isang takot, humihingi ng tawad na babae na handang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan at magmakaawa na makauwi. Sa halip nakakita sila ng isang kwarto na puno ng mga propesyonal na nagtatanong ng mga napakatiyak na tanong tungkol sa kung bakit ang isang bata ay naglalakad mag-isa sa mapanganib na panahon na walang paraan ng komunikasyon o proteksyon. Nagbago ang power dynamic at naramdaman yon ni Carla. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang karaniwang script. Ang nag-aalalang ate, ang nakababatang kapatid na may problema. Gusto lang namin ang pinakamahusay para sa kanya. Ngunit hindi ito binibili ni Miss Sofia Reyes. Ang turn sa taon ng social work ay nagbigay sa kanya ng isang pinong-pinong radar para sa panlilinlang at pinapatunog ni Carla ang lahat ng mga alarma. Pagkatapos, dumating ang aking Lola Rosa. Si Lola Rosa Reeves ay 67 taong gulang, 5'2", napuno ng determinasyon at talagang wala siyang mood para sa mga kalokohan. Ang aking ina ang kanyang nag-iisang anak na babae at ako ang kanyang nag-iisang apo at hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang aking ama o ang kanyang bagong pamilya. Nakatira siya 40 minuto mula sa ospital. Nakagawa siya ng 25 minuto. Narinig ko siya bago ko siya nakita, ang natatanging tunog ng mga sapatos na praktikal na naglalakad sa pasilyo sa bilis na nagpapahiwatig ng pagkaapurahan. Siya ipumasok sa aking kwarto na parang isang maliit na pilak na buhok na ipo-ipo at agad na pumosisyon sa pagitan ko at ng aking ama. Iyan ang apo ko, anunsyo niya sa lahat ng naroroon. Ano na namang ginawa ng tangang ito? Sinubukan ng aking ama na magpaliwanag, sinubukan na magbigay katwiran, nagsimulang magsalita tungkol sa pagnanakaw, mga gamot, ang ebidensya. Si Lola Rosa ay nakinig ng mga 30 segundo bago itaas ang isang kamay. Raymond, sabi niya, kilala kita ng 15 taon at hindi ka kailanman naging pinakamatalinong kasangkapan sa toolbox, ngunit ito na marahil ang pinakamanhid mong sandali. Nagtapon ka ng bata sa bagyo batay sa ano? Mga gamot na lumitaw na lang. Pera na kusang nagpakita. Nagtanong ka ba ng kanyang panig ng kwento? Binuksan niya ang kanyang bibig. Sinara ito, binuksan muli. Tumango si Lola Rosa. Iyon ang akala ko. Ito ang tungkol sa aking Lola Rosa. Hindi lang siya nagmamahal sa akin, siya'y lumaban para sa akin. Sa gabing iyon, habang ako'y nakaupo na pagod at hypothermic sa isang kama sa ospital, si Lola Rosa Reeves ay nagpunta sa Giera. Humingi siya ng emergency custody hearing. Doon mismo, doon agad. Halos hating gabi na, ngunit hindi siya nag-alala. Tinawagan niya ang isang family court judge na may utang sa kanya ng pabor. Tila, si Lola Rosa ay nasa PTA kasama ang asawa niya sa loob ng 15 taon at nakuha niya ito sa telepono. Ang hospital social worker ay nagpakita ng mga katotohanan. Isang menor de edad na anak na pinatalsik sa mapanganib na kondisyon ng panahon. Walang investigasyon na ginawa bago ang pagpapatalsik. Walang pagtatangkang patunayan ang mga akusasyon. Bata na natagpuang walang malay na may early stage hypothermia. Ang ebidensya ng ama ay hindi nasuri ng sinumang propesyonal. Bago mag 12:30 ng hating gabi, may bago na akong tahanan. Emergency temporary guardianship ay ipinagkaloob kay Lola Rosa Reeves agad na may bisa. Ang aking ama ay inutusang huwag akong kontakin hanggang sa makumpleto ang isang buong investigasyon. Interviewin ng CPS ang lahat. Ako, si Carla, ang aking ama,
si Tia Linda at titingnan nila ng mabuti ang tinaguriang ebidensya. Habang kami lumalabas ng ospital, sinubukan pa ng aking ama ng isang beses. Inabot niya ang aking direksyon, nagsimulang magsabi ng isang bagay. Si Lola Rosa ay pumasok sa pagitan namin nang hindi bumabagal ang lakad. Hindi mo na siya pwedeng tawagin sa ganyan, sabi niya. Nawala na sa iyo ang karapatan na yon noong itinapon mo siya sa bagyo. Aalis na tayo. Hinatid niya ako sa kanyang lumang Buick, ang isa na ginagamit niya mula bago pa ako ipanganak. Tinulungan niya akong makapasok sa passenger seat, binalot niya ako ng isa pang kumot, kahit na ang heater ng kotse ay naka-full blast na. Tumingin ako sa kanya na may mga luha na dumadaloy sa aking mukha. Lola, wala na nga akong malinis na damit. Wala na akong anuman. Hinaplos niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay matalas at malumanay ng sabay. Mahal ko, mayroon ka sa akin at mayroon akong target card. Bukas, mamimili tayo. Ngayong gabi, kakain ka ng sabaw at matutulog sa kama kung saan walang sino man ang magtatapon sa iyo kailanman. Iyon ang unang gabi ng aking bagong buhay. Ang bahay ni Lola Rosa ay may 3 patakaran. Almusal ng alas 8, homework bago TV, at ganap na walang kalokohan bago ang kanyang pangalawang tasa ng kape. Hindi ito maganda at hindi ito malaki, ngunit ito'y mainit at ligtas at puno ng pagmamahal. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong kaya kong huminga. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos, hindi pa nga malapit. 2 linggo pagkatapos, tinawag ng CPS investigator ang aking Lola Rosa. Mrs. Reeves, sabi ni Miss Sofia Reyes, baka gusto mong umupo. Sinusuri namin ang ebidensya na ibinigay ni Mr. Walls. Ang timeline ay hindi tumutugma at nakakita kami ng ilang security footage na nagsasabi ng ibang kwento. Ang perpektong plano ni Carla ay malapit ng masira at wala siyang ideya kung ano ang paparating. Ang investigasyon ay nagpabago ng lahat. Si Mrs. Sofia Reyes ay hindi lamang isang caseworker na nag-check ng mga box. Siya ay isang detective na naka-cardigan. At hindi lang siya tumitingin sa ebidensya, sinundan niya ito. Bawat resibo, bawat timestamp, bawat sinulid. At habang mas lalo niyang hinuhugot, mas lalo nawawala ang perpektong kwento ni Carla. Nagsimula ito sa pera, $800 ay natagpuan sa aking drawer. Sabi ng aking ama, iyon ay patunay na ninakawan ko siya sa loob ng maraming buwan. Malinaw na kaso, di ba? Maliban na talagang sinuri ni Miss Sofia Reyes ang mga bank record. Ang $800 na iyon ay nagmula sa isang solong ATM withdrawal noong Oktubre 14, ang parehong araw na ako'y pinatalsik. Ang bangko ay nagbigay ng surveillance footage mula sa machine. Timestamp 2:47 ng hapon. Ang tao sa kamera ay hindi ako, si Carla yon. Malinaw na malinaw, parehong jacket na suot niya kaninang umaga. Parehong ponytail. Parehong sasakyan na nakaparada sa background. Ang kanyang puting sedan na may gasgas sa bumper mula noong siya ibumangga sa isang mailbox noong nakaraang tag-init. Ito ang tungkol sa alibis. Ang akin ay airtight. Sa 2:47 ng hapon noong Oktubre 14, ako'y nakaupo sa 5th period chemistry class na nag-aaral tungkol sa molecular bonds. Ang school attendance system ay nagpakita na ako i-present hanggang 3:15. Naalala ng aking guro na nagtanong ako tungkol sa covalent electrons. Hindi ko magagawa ang withdrawal na iyon. Pisikal na imposible. Ako'y nasa isang classroom, 12 milya ang layo, napapalibutan ng trentong saksi at isang electronic check-in system. Akala ni Carla siya'y napakatalino. Ngunit ito ang tungkol sa pagiging isang criminal mastermind. Kailangan mong maging matalino. Ginamit niya ang ATM card ng aming ama nang hindi iniisip na ang mga bangko ay may mga kamera. Ginawa niya ang withdrawal sa gitna ng hapon nang hindi sinusuri kung mayroon akong alibay. Binili niya ang burner phone sa isang convenience store 2 block mula sa kanyang gym sa kamera na suot ang kanyang yoga pants na may malinaw na sasakyan sa parking lot. Ang ilang mastermind ay nagsusuot ng cape. Si Carla ay nagsusuot ng Lululemon at nahuli siya dahil hindi niya kayang maglaan ng dagdag na 10 minutos sa pagmamaneho. Pagkatapos ay may mga gamot.
Ang mga bote na nakalagay sa aking closet ay traced pabalik sa isang reseta para kay Rico Morales. Ang kasintahan ni Carla, ang isa na may lahat ng malalaking ideya at walang lehitimong kita. Anxiety medication na inireseta ng kanyang doktor na nakuha sa pharmacy sa Oak Street. Tinawagan ni Miss Sofia Reyes ang pharmacy na iyon. Nakaka-interes na natuklasan. Naiulat ni Rico ang mga gamot na iyon na nawawala, nag-file ng police report at lahat sinasabing may sumira sa kanyang kotse at kinuha ang mga iyon. Napaka-concerned citizen behavior. Maliban na na-file niya ang report na iyon noong October 17, 3 araw pagkatapos akong paalisin. Kung ang mga gamot na iyon ay nawala na at nakatago sa aking kwarto noong October 14, bakit naghintay si Rico ng 3 araw para iulat ang pagnanakaw? Ang sagot ay halata. Dahil hindi sila nawala. Si Carla ang nagbigay sa kanya para gawain at pagkatapos ay iniulat niya ang mga ito na nawala pagkatapos para takpan ang kanilang mga bakas at makakuha ng refill. Ang delayed theft report ay parang isang flashing neon sign na nagsasabing, "Plinano natin ito. Kung ang kwentong ito ay tumatama sa inyo, sana ay manatili kayo dahil ang mangyayari pagkatapos ay sulit sa bawat segundo." Mag-click ng like kung kayo'y sumusuporta sa akin. Malaki ang ibig sabihin nito para sa akin, ngunit ang tunay na smoking gun ay ang burner phone. Ang mga peking text message sa drug dealer ay nagmula sa isang prepaid phone na binili sa isang convenience store noong Oktubre 10, 4 na araw bago ang lahat ay nangyari. Hinanap ni Miss Sofia Reyes ang tindahan at hiniling ang kanilang security footage. Ang bumibili ay isang batang babae. Brown ang buhok na nakapusod, athletic ang build, nagbayad ng cash, ngunit ang kanyang sasakyan ay malinaw na nakikita sa bintana. Isang puting sedan na may gasgas sa bumper. Parehong sasakyan, parehong babae, parehong trail ng breadcrumbs na humahantong pabalik sa aking kapatid. Habang lumalalim ang investigasyon, isang mas masamang larawan ang lumitaw. Nagsimulang maghalungkat si Miss Sofia Reyes sa finances ng aming pamilya. Partikular ang mga tseke na isinulat sa account ng aking ama sa nakalipas na 2 taon. Ang kanyang natuklasan ay nagpapakita na ang $800 ay parang pocket change. May nag-forge ng mga tseke sa pangalan ng aking ama sa loob ng halos 2 taon. Maliit na halaga sa simula, $50 dito, $100 doon, ngunit nagdagdag sila. Ang mga pirma ay malapit, ngunit hindi eksakto. Ang pera ay napunta sa mga account na konektado kay Rico Morales at sa kanyang iba't ibang business ventures. Hindi ito palalampasin ni Lola Rosa, ang aking lola. Kumuha siya ng abogado, si Attorney David Cruz, isang matagal ng kaibigan ng pamilya na 30 taon ng abogado ng pamilya. Kilala niya ang aking ina, si Aling Elena, mula pa noong elementarya. At nang ipaliwanag ni Lola Rosa ang nangyari, ang mukha niya ay tumigas sa paraang nagpasaya sa akin na nasa panig niya siya. Si Attorney David Cruz ay nag-file agad para sa permanent guardianship. Nag-file din siya ng civil suit laban kay Carla para sa pandaraya, emotional distress, at anumang iba pa na maaari niyang mapatunayan. At sinigurado niyang ang aking trust fund ay protektado na may karagdagang pangangasiwa upang walang sinuman ang makakaabot dito hanggang sa ako ay maging 18. Ang taong iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay na dala ko pa rin. Magtago ng mga talaan ng lahat. Bawat resibo, bawat mensahe, bawat pangako ng isang tao, isulat ito. Si Lola Rosa ay nagtago ng isang folder para sa bawat mahalagang dokumento sa kanyang buhay. Mga bill, sulat, tax return, warranty. Tinawag niya itong kanyang papel na insurance. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsimula akong gawin ang parehong bagay. Ako'y 16 taong gulang at binili ko ang aking unang filing cabinet. Nandyan pa rin, ginagamit pa rin. Ang ilang mga gawi ay nagliligtas ng buhay. Ang pamumuhay kasama si Lola Rosa ay parang pagkatutong huminga muli pagkatapos ng maraming taon ng pagpigil sa hininga. Ang kanyang bahay ay hindi malaki o maganda. 2 kwarto, 1 banyo, 1 kusina na amoy kape at kanela. Ngunit ito'y mainit at ligtas at walang sino man doon ang nagpaplano laban sa akin.
Nagpatala siya sa akin sa isang bagong paaralan kung saan walang nakakaalam ng aking kasaysayan. Nagkaroon ako ng totoong mga kaibigan sa unang pagkakataon. Mga taong nagkagusto sa akin para sa kung sino ako, hindi dahil sa ipinapakain sila ng isang kwento tungkol sa kung sino raw ako. Nagsimula akong makakita ng counselor. Sa wakas ay naproseso ang maraming taon ng manipulasyon na nasalo ko nang hindi ko napapansin. Hindi maraming patakaran si Lola Rosa, ngunit mahigpit siya sa isang bagay. Hapunan ng 6:00, walang exception. Sabi niya ang kaguluhan ay maaaring maghintay pagkatapos ng meatloaf. Sa totoo lang, ang pinakamahusay na payo na natanggap ko. Samantala, ang mundo ng aking ama ay gumuho. Ang imbestigasyon ng CPS ay naglagay sa buong sambahayan ng Walls sa ilalim ng mikroskopyo. Si Mang Ramon ay tinanong ng maraming beses, bawat sesyon ay nag-iwan sa kanya ng mas pagod at nalilito. Paano niya hindi napansin ang lahat? Paano siya naging bulag? Si Tia Linda ay nagsimulang matulog sa guest room. Ang mga usapan sa pagitan nila ay naging maikli, tensyonado, puno ng mga akusasyon na walang sino man ang gustong sabihin ng malakas. At si Carla ay galit na galit. Hindi nagsisisi at hindi kailanman nagsisisi, tanging galit na ang kanyang plano ay gumuho. Pinasama niya ang lahat maliban sa sarili niya. Ang investigador ng CPS ay bias. Ang security footage ng bangko ay misleading. Ang mga record ng prescription ni Rico ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang gintong korona ng bata ay lumulubog at hindi niya ito matanggap. Gumugol si Attorney David Cruz ng ilang buwan sa pagbuo ng isang airtight case. Bank records, surveillance footage, pharmacy documents, mga resibo ng pagbili ng telepono. Nakakalap siya ng mga testimonya mula kay Aling Gloria, mula sa aking mga guro, mula sa mga kapitbahay na napansin ang sasakyan ni Carla na dumarating at umaalis sa mga kakaibang oras. Kahit ilang dating kaibigan ni Carla ay lumapit. Lumalabas na marami siyang nasirang tulay sa mga taon at masaya ang mga tao na magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang mga kasinungalingan, kanyang manipulasyon, kanyang kaswal na kalupitan. Ang petsa ng paglilitis ay itinakda para sa Marso 2012. Ngunit isang buwan bago ang pagdinig, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Rico Morales ay inaresto sa Nevada. Kinuha siya ng mga federal marshals dahil sa pagpapatakbo ng parehong investment scam sa 3 magkakaibang estado. Higit sa $400,000 ang ninakaw mula sa mga biktima na nagtiwala sa kanya sa kanilang ipon. Siya'y nahaharap sa seryosong mga kaso ng federal, marahil 50 taon sa kulungan. Tumawag ang abogado niya, kinabukasan. Si Rico ay handang makipagtulungan, handang gumawa ng deal, handang sabihin ang katotohanan tungkol sa lahat. Kasama na ang kanyang kasintahan na si Carla at ang kanyang ginawa sa kanyang nakababatang kapatid. Ang mga pader ay nagsasara at si Carla ay walang mapupuntahan. Si Rico Morales ay marami. Isang con artist, isang sinungaling, isang lalaking nagtayo ng buong buhay niya sa tiwala at pera ng iba. Ngunit, hindi siya tapat. Sa sandaling inalok siya ng mga federal prosecutor ng mas maikling sentensya bilang kapalit ng kooperasyon. Kumanta siya na parang canary na may record deal. Ang kanyang nakasulat na pahayag ay 12 pahina ang haba. Kinumpirma niya ang lahat. Ang plano na gawan ako ng masama ay ideya ni Carla mula pa sa simula. Siya'y nagnanakaw sa aking ama sa loob ng halos 2 taon, nagpapadala ng pera kay Rico para sa kanyang mga investment. Nang mapagtanto niyang mas nagiging mahirap itago ang kanyang pagnanakaw, nagpasya siyang kailangan niya ng scapegoat. Ang scapegoat na iyon ay ako. Naisip ni Carla na ako ang perpektong target. Ang may problemang nakababatang kapatid, ang hindi kailanman bagay, ang hindi paniniwalaan ng sinuman. Sinabi niya kay Rico na ang pagpapa-institutionalize sa akin ay magre-resolba ng 2 problema ng sabay. Magkakaroon siya ng pagbibintangan sa nawawalang pera. At makukuha niya ang aking trust fund bilang kanyang guardian. Marso 2012, Family Court. Nakatira na ako kasama si Lola Rosa sa loob ng Pantyubuan. Tumaba ako ang magandang uri ng taba, ang uri na dulot ng regular na pagkain at tunay na pagtulog.
Nakapasok ako sa honor roll sa aking bagong paaralan. Nagsimula akong maalala ang pakiramdam ng pagiging isang normal na teenager. Ngunit sa pagpasok sa courtroom na iyon, naramdaman ko ulit na 15 ako, takot at maliit, at nagtataka kung may maniniwala sa akin. Hinawakan ni Lola Rosa ang aking kamay. Tumango si Attorney David Cruz ng may pag-asa at naroon din si Aling Gloria, nakaupo sa gallery, suot ang parehong reading glasses at ang parehong matalas na ekspresyon nung gabing nahanap niya ako. Permanenteng nawala sa aking ama ang mga karapatan sa guardianship. Inutusang bayaran niya ang aking therapy at educational expenses hanggang sa ako'y maging 21. Inutusang magtayo din siya ng college fund mula sa restitution money. Nalaman ng komunidad ang lahat. Ang maliit na bayan ay nag-uusap. Sa loob ng ilang linggo, alam ng lahat kung ano ang ginawa ni Mang Ramon Walls sa kanyang bunsong anak na babae. Ang mga kaibigan ay tumigil sa pagtawag. Ang mga kapitbahay ay umiiwas. Ang kanyang church group ay biglang nagkaroon ng mga conflict sa scheduling tuwing susubukan niyang dumalo. Si Tia Linda ay nag-file ng divorce 6 na linggo pagkatapos. Siya'y naging kasabwat sa aking pagdurusa at alam niya ito at hindi niya kayang maalala ito sa tuwing titingnan niya ang kanyang asawa. Ang hukom ay bumaling sa akin sa dulo. Miss Santos, sabi niya, nagpakita ka ng kahangahangang katatagan sa harap ng hindi pangkaraniwang kalupitan. Ipinagkakaloob ng korte ang buong permanenteng kustodiya sa iyong Lola Rosa Reeves. Ang iyong trust fund ay mananatiling protektado hanggang sa ikaw ay maging 18 at taus-puso akong umaasa na magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa sa iyong nakaraan. Gusto kong sabihin ang isang bagay na matalino, isang bagay na di malilimutan. Gusto kong sabihin, Your Honor, dapat niyo akong panoorin na mag-parallel park. Iyon ang tunay na pagsubok ng karakter, ngunit ang ilang mga biro ay para lamang sa sarili. At ang sandaling iyon ay masyadong malaki para sa katatawanan. Sa halip sinabi ko lang, salamat. Habang kami lumalabas sa courthouse, sinubukan pa ng aking ama ng isang beses na lumapit sa akin. Mahal ko, simula niya. Ako'y Si Lola Rosa ay pumasok sa pagitan namin nang hindi bumabagal ang lakad. Ang kanyang tinig ay yelo. Hindi mo na siya pwedeng tawagin sa ganyan. Nawala na sa iyo ang karapatan na iyon noong itinapon mo siya sa bagyo. Aalis na tayo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi ako lumingon. Sumisikat ang araw noong araw na iyon. Ang Marso sa ating bahagi ng bansa ay maaaring maging anuman. Ngunit ang hapon na iyon ay mainit at maliwanag at puno ng pangako. Mayroon akong lola na nagmamahal sa akin, isang abogado na lumaban para sa akin, isang caseworker at isang retiradong CPS supervisor na naniwala sa akin noong walang ibang naniniwala. At mayroon akong hinaharap sa wakas. Ngunit ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos sa courtroom. Ang ilang mga kwento ay may isang karagdagang kabanata. 31 taon pagkatapos, isang sulat ang dumating. Oktubre 2024. Ako'y 28 taong gulang na ngayon at ang aking buhay ay hindi katulad ng aking inakala noong ako'y 15. Naglalakad sa gitna ng bagyo na wala ng iba kundi isang school backpack at basang-basang sneakers. Nakatira ako sa Manila, magandang apartment na may tanawin ng harbor. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa mga bintana, ako'y pinili ang aking sarili. Ako ay isang marketing director sa isang tech company. Magandang sweldo, magandang benepisyo, magagandang tao. Nagtrabaho ako mula sa isang internship at bawat promotion ay parang isang hakbang palayo sa kung sino ako dati. At ako'y engaged. Ang pangalan niya ay Benji. Siya'y isang pediatric nurse na nagsasabi sa iyo ng halos lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanyang puso. Nagkita kami sa isang charity event 2 taon na ang nakalipas. Naroon ako para sa trabaho. Naroon siya dahil talagang nagmamalasakit siya. Nagbuhos siya ng alak sa aking damit, humingi ng tawad ng 10 minuto, at pagkatapos ay ginawa akong tumawa ng malakas na nakalimutan kong mainis. Ikakasal kami sa Tagsibol. Mabuti ang buhay. Mabuti talaga, totoo, mahirap paniwalaan na mabuti.
Pagkatapos ay dumating ang sulat. Dumating ito sa address ng aking lola. Si Lola Rosa ay nakatira pa rin sa parehong bahay. Matalas pa rin sa edad na 80. Patuloy pa rin sa kanyang 3 patakaran. Almusal ng alas 8, homework bago TV, walang nonsense bago ang kape. Ang ilang mga bagay ay hindi nagbabago. Tinawagan niya ako, sinabi na may dumating na kailangan kong makita. Ang kanyang tinig ay maingat, neutral, ang paraan ng kanyang tunog kapag sinusubukan niyang huwag impluwensyahan ang aking mga desisyon. Nagmaneho ako pababa noong weekend na yon. Ang sobre ay plain white, murang papel na may nanginginig na sulat. Halos hindi ko nakilala. Ang return address ay Maple Grove Care Center, isang nursing home, mga 1 oras ang layo mula sa kung saan ako lumaki. Binuksan ko ito sa mesa ng kusina ni Lola Rosa na may tasa ng kape na lumalamig sa aking mga kamay. Mahal kong Maria, simula nito. Alam kong hindi ko karapat-dapat hilingin ang anumang bagay sa iyo. Alam kong mayroon kang lahat ng dahilan para itapon ang sulat na ito nang hindi binabasa. Ngunit nagtatanong pa rin ako dahil hindi na ako marami ang oras at kailangan kong sabihin ito bago ako umalis. Nasa Maple Grove na ako ngayon. Nagkaroon ako ng stroke 2 taon na ang nakakaraan. Ang kaliwang bahagi ko ay hindi na gumagana ng maayos. Si Tia Linda ay matagal nang wala. Kinuha ang kalahati ng lahat at lumipat sa Florida kasama ang ilang accountant na nakilala niya online. Ang bahay ay nabenta na. Wala nang natira sa buhay na inakala kong mayroon ako. Si Carla ay dumalaw sa akin noong nakaraang linggo. Hindi ko siya pinapasok sa kwarto. Hindi ko siya kayang tingnan. Hindi ko marinig ang kanyang tinig nang hindi naaalala ang ginawa ko dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Ikaw lang ang gusto kong makita. Ikaw lang ang kailangan kong hingan ng tawad. Ako ang iyong ama at nabigo kita sa pinakamalalang paraan na maaaring mabigo ang isang magulang sa isang bata. Naniwala ako sa mga kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pinili ko ang kaginhawaan kaysa sa katarungan. Itinapon kita na parang wala kang halaga. Alam kong wala kang utang sa akin. Ngunit kung mahahanap mo ang lakas sa iyong puso na pumunta, kahit isang beses lang, gusto kong sabihin sa iyo na ako'y nagsisisi bago mahuli ang lahat, ang iyong ama, Mang Ramon. Ang pagdinig ay dapat na tungkol sa guardianship, simpleng bagay, paggawa ng permanenteng pansamantalang pag-iingat ni Lola Rosa, pagtatatag ng mga obligasyon sa suporta, mga ganong bagay. Ngunit ito'y naging isang mas malaking bagay. Ang distrito attorney ay nakialam. Sa pag-amin ni Rico at sa bundok ng ebidensya na tinipon ni Miss Sofia Reyes, hindi na ito isang family court matter lamang. May mga kasong kriminal na nakalatag. Si Carla ay nakaupo sa kabilang panig ng courtroom kasama ang isang public defender na nakilala niya 1 oras bago. Mukha siyang mas maliit kaysa sa naaalala ko, mas maputla. Ang tiwala sa sarili, gininto ang bata na kumontrol sa aming tahanan sa loob ng 1 dekada ngayon. Mukhang eksakto kung ano siya, isang takot na batang babae na ang mga kasinungalingan ay nahuli na siya. Ang aking ama ay nakaupo ng mag-isa sa gallery. Tumanggi si Tia Linda na pumunta. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng 5 buwan. Ang ebidensya ay ipinakita ng sistematiko, propesyonal, nakakasira. ATM footage na nagpapakita kay Carla na ginagawa ang withdrawal ng 2:47 ng hapon. Ang mga record ng attendance ng aking paaralan na nagpapatunay na ako inasa chemistry class sa eksaktong oras na iyon. Mga record ng pharmacy na nagpapakita ng maginhawang delayed theft report ni Rico. Security footage mula sa convenience store na nagpapakita kay Carla na bumibili ng burner phone. Nang dumating ang turno ni Carla na tumestigo, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kwento. Sinubukan niyang magmukhang nalilito at inosente at lubos na nag-aalala tungkol sa kanyang may problemang kapatid. Ang prosecutor ay hindi naniniwala. Miss Walls, sabi niya, ipinapakita ang ATM photograph. Ito ka ba sa First National Bank noong Oktubre 14 ng 2:47 ng hapon? Lumunok si Carla. Tiningnan niya ang imahe ng kanyang sarili, malinaw na malinaw. Ako? Ako'y kumukuha ng pera para sa groceries. Groceries? Mabagal na tumango ang prosecutor.
$800 na cash para sa groceries. At hindi mo binanggit ang withdrawal na ito sa iyong ama noong inakusahan mo ang iyong kapatid na ninakaw ang eksaktong halagang iyon mamaya sa parehong araw. Walang imik. At ang lokasyon ng ATM na ito ay dual familia mula sa paaralan ng iyong kapatid. Isang paaralan kung saan ang mga record ng attendance ay nagpapakita na siya'y present hanggang 3:15 ng hapon. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano siya nakagawa ng withdrawal na ito habang nakaupo sa chemistry class? Higit pang katahimikan. Ang public defender ni Carla ay nag-object, ngunit walang maitututol. Ang ebidensya ay ebidensya. Ang mga katotohanan ay hindi nagmamalasakit sa kanyang mga damdamin. Pagkatapos, tinawag nila si Tia Linda. Ang aking stepmother ay mukhang gusto niyang mapunta sa kahit saan pa sa mundo. Gumugol siya ng mga taon sa pananatiling tahimik, pananatiling neutral, hindi nakikialam. Ngunit ito'y isang courtroom at siya'y nasa ilalim ng panunumpa. At biglang ang pananatiling tahimik ay hindi na isang option. Tinanong siya ng prosecutor tungkol sa umaga ng Oktubre 14. Nakakita ba siya ng anumang hindi pangkaraniwan? Ang tinig ni Tia Linda ay halos hindi marinig. Si Carla ay pumasok sa kwarto ni Sherry ngayong umaga bandang 7:00 ng umaga. Sinabi niya na siya'y manghihiram ng hair tie. Lumabas ba siya na may hair tie? Hindi, lumabas siya na walang laman ng kamay. At napansin mo ba ang anumang iba pa sa mga araw bago ang insidente? Pumikit si Tia Linda. Mukha siyang naghahanda para sa impact. 2 araw bago, narinig ko si Carla sa telepono kasama si Rico. Sinabi niya, handa na ang lahat. At pagkatapos ay tumawa siya. Ang silid-aralan ay naging ganap na tahimik. Nang tinawag nila ang aking ama para magpatestigo, halos naawa ako sa kanya. Halos. Kailangan niyang ipaliwanag kung bakit niya pinatalsik ang kanyang 50 na taong gulang na anak na babae sa Baguio nang hindi iniimbestigahan ang mga akusasyon laban sa kanya. Kailangang aminin na hindi niya kailanman sinuri ang mga bank record ng mag-isa. Hindi kailanman nagtanong kung bakit biglang natuklasan ni Carla ang ebidensyang ito. Hindi kailanman humingi ng aking panig ng kwento. Ang kanyang tinig ay nabasag nang sabihin niya, "Ako lang, pinagkatiwalaan ko siya. Siya ang panganay ko. Siya ang palaging responsable. Akala ko, hindi niya matapos." Ang judge na si Patricia Morrison ay nasa bench na sa loob ng 30 taon. Nakita niya ang mga pangit na custody battles, mapait na diborsyo, pamilyang pinaghiwalay ng mga kasinungalingan at pera at pagmamataas. Ngunit sa tingin ko, kahit siya ay nabalisa sa kanyang narinig. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa courtroom na parang isang talim. Mr. Walls, ang pagtitiwala ay hindi excuse para sa kapabayaan. Nagtapon ka ng isang menor de edad na bata sa mapanganib na kondisyon ng panahon batay sa mga hindi napatunayang akusasyon. Hindi ka gumawa ng anumang pagtatangka na mag-imbestiga. Pumili ka ng isang anak kaysa sa isa pa nang walang ebidensya, walang dahilan, walang pangunahing paghuhusga ng magulang. Iyan ay hindi pagiging magulang. Iyan ay pag-abandona. Ang aking ama ay nakaupo doon na kulay abo ang mukha habang siya'y nagpatuloy. Ang iyong panganay na anak na babae ay nakibahagi sa isang kalkuladong, pinaplano na plano para sirain ang buhay ng kanyang kapatid. Ninakawan ka niya, nagsinungaling sa iyo at minanipula ka upang lumahok sa kanyang kalupitan. At hinayaan mo siyang gawin ito dahil mas madaling maniwala sa anak na nagpaparamdam sa iyo ng mabuti kaysa aktwal na maging magulang ng anak na nangangailangan mo. Ang sentensya ni Carla ay bumagsak ng mahigpit. Pandaraya, pagnanakaw, pag-file ng mga maling pahayag sa pulisya, paglalagay sa panganib sa bata. Ang kanyang public defender ay nakipag-ayos ng plea deal upang maiwasan ang isang buong paglilitis. 2 taon na suspendidong sentensya, ibig sabihin hindi siya makukulong maliban kung siya'y lumabag sa probation, 5 taon na supervised probation, 200 oras na community service, buong restitusyon ng lahat ng ninakaw na pondo, ang $18,000 mula sa aking ama, at ang $800 na kanyang itinanim para gawan ako ng masama. Nag-issue rin ang korte ng permanenteng restraining order.
si Carla ay hindi pinayagang makipag-ugnayan sa akin ng direkta o hindi direkta sa anumang dahilan. Kung siya'y lumapit sa loob ng 500 FT, mga 150 metro, nang sa akin siya'y makukulong agad. At heto ang bahaging susundan siya magpakailanman. Felony conviction na permanente sa kanyang record. Wala nang trabaho sa finance, walang posisyon na may kinalaman sa pera o tiwala, walang trabaho sa mga bata o mahihinang matatanda. Ang ginintuang bata ay may scarlet letter na ngayon at hindi ito matatanggal.